Pwede na ba sa NBA si Kai? Well, bigyan natin ng pansin ng usaping ito. Kasi noon pa man ay napag-uusapan na makakapaglaro itong ating kababayan sa pinakamalaking liga sa buong mundo, ang NBA. Although hindi napili itong si Kai nung magpa-draft siya noong 2022, but still umaasa pa rin siya na sa tulong ng kanyang ahente at syempre sa kanyang pagpupursige na kaya nang abutin ang kanyang ultimate dream, ang NBA. At dito sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin yung kanyang kalakasan at kahinaan. So unahin natin yung kanyang kalakasan. Number 1, yung height at wingspan. Ang taas at haba ng kanyang reach ay malaking bentahe para sa shot blocking at rebounding. So malaking tulong yon. Sa number 2 tayo. Maganda rin yung kanyang footwork at shooting touch sa paint na bibihira lang makita sa player ng ganyang laki. So yun ang pangalawa. Yung pangatlo naman, base sa nakikita ko, may kakayahan din siya na pumuntos beyond the arc at mid-range na mahalaga sa isang modern big man kagaya ni Porzingis. Yung pang-apat natin ay yung kanyang passing ability. Kasi kung nakikita niyo yung mga laro ni Kai, mataas talaga yung basketball IQ na, lalo na kung pumapasa siya. Kaya nga karamihan sa kanyang laro, mataas din yung stats niya sa assist. So yun ang nakikita ko. At ito naman yung mga kahinaan ni Kai na kailangan niya pang ma-develop. So kailangan niyang i-improve para mas lalo siyang gumaling. Yung kanyang physicality. Kasi kung matatangkad na yung mga makakasabayan niya at malalakas na big man, lalo na sa depensa at post-up situation, ay parang kulang pa yung kanyang lakas. So yun ang dapat ang kanyang ma-improve. Yung number 2 natin ay sa rebounding. Bagamat matangkad si Kai, ay hindi pa siya consistent sa pagbabox out at positioning. Kaya kung minsan ay natatalo siya sa rebound. So yun ang number 2 na kailangan niyang pagbutihin pa. Ngayon, yung pangatlo natin, yung sa defensive mobility. May kahinaan pa si Kai kung minsan sa pagbabantay ng mas mabibilis na guard, lalo na sa pick and roll situation na mahalaga sa NBA style defense. So yun ang dapat pa niyang ma-improve. Yung pinakahuli natin, yung consistency. Kasi kung minsan ang pagiging inconsistent ni Kai sa kanyang performance, lalo na kung hindi napapasahan. Siguro napapansin nyo din to, pag hindi napapasahan si Kai, parang tinatamad na siya. Kaya kailangang baguhin niya yun at ayusin para maging solid yung kanyang laro. Pero ang conclusion ko dito, di magtatagal at balang araw ay magbubukas pa rin ang pintuan ng NBA para sa ating si Kai So. Kunting hassle lang sa laro, depensa at opensa. Hustle play lang ang susi dyan at NBA ka na.